Hi guys! Welcome back to our channel. So ngayon, update ko kayo ng ating successful propagation. Kasi ito yung isa sa mga plant talaga na tandang-tanda ko kung kailan ko siya pinropagate at kung gano'n na siya katagal ngayon. So ito, pinropagate ko siya July 16. And ngayon, nung nag-iikot-ikot ako dito sa garden, nakita ko sila. Tapos sobrang na-proud lang ako. Tsaka sobrang natuwa lang ako sa itsura nila ngayon. And ayun, gusto ko rin kayong i-update kasi naisama ko rin to sa vlog ko nung July din yata yun, nung pinropagate ko siya. So, ano natin, pagkatapos ko mag-propagate, inilagay ko na lang to sa isang side ng garden kung saan tatayo siya kasi sa disposable cups ko to tinanim. Pagka kasi nagpa-propagate ako, hindi ko siya masyadong, para alam niyo yung bini-baby, hindi ko siya masyadong ginaganon. Pagka propagate ko sa kanya, ilalagay ko siya sa lugar yung hindi ko siya masyadong mapapansin. Mas gusto ko kasi parang nagugulat ako kapag yung buhay na pala siya, yung ganun. So ayun nga, sakto kasi wala naman akong ginagawa ngayon. And nakita ko tong ating propagation ng ating peperomia. Kung maaalala nyo, pinakita ko to dati sa vlog ko na sobrang neglected nila, tapos sobrang angahaba na pero mga payat sila. So ang ginawa ko, kumuha ko ng disposable cups, doon ako nag-propagate, tapos yung isa naman nilagay ko sa hanging basket. Kasi sabi ko nga nun, hindi ko kasi alam kung ito bang halaman na to is maganda siya na nakapat or nakahang. And eto nga guys, tuwan-tuwa ako kasi nakita ko na sila kanina. Tingnan nyo guys, hindi naman ako masyadong addict sa halaman kasi, tingnan nyo, para ako nagsiserve ng mga halaman natin. And ayun nga, nakita ko to guys kasi sobrang tuwang-tuwa ako sa nangyari. Natumba na yung isa. And ayun, mga payat pa talaga to nung pinropagate natin. Pero tingnan nyo naman ngayon guys, kung gaano sila kaganda. Ano daw to, sabi ni Ate Tess, family to ng peperomia. And sabi rin ni Kuya Vic of Succulent Cravings by Vic Villacorta, ano daw to, kamukha rin daw siya ng Crassula sarmentosa, basta parang ganon. And ayun nga, ganda na niya guys, nung nagtanim ako dito, parang isa-isang ganito lang. Tapos nakita ko kanina, ganito na siya kakakapal. Tapos ang hahaba pa nung iba. Tingnan nyo guys. Ganyan na sila kahahaba. Tapos ang nakakatuwa talaga pala kapag nagpo-propagate tayo sa disposable cups. Kasi kitang-kita natin kung healthy yung plant. Kasi tingnan nyo naman kung gaano. Ito lang, hindi ko siya mabitawan. Hindi ko siya mabitawan kasi baka matumba. Ayan. Kitang-kita nyo kung gaano kaganda yung mga roots nila. Kasi katulad nito, ang ganda nung pinakadahon niya. Tapos, kitang-kita nyo rin dito na maganda talaga yung roots niya. And so, ito, sa totoo lang natutuwa ako sa size nila. And pwede ko na nga rin to ibenta. Ang dami ko talaga nito. At ito, pwede ko rin tong ikat ulit, tapos ipapropagate ko ulit. Pwede ko tong ibenta. Pwede namang ko ulit dito sa garden. Ikalat ko sila para mas dumami yung mga plants natin. So, ayun guys, kung ibebenta ko to, hindi na rin sila lugi kasi buhay na talaga siya. Pwede siyang ilipat sa paso. Kung gusto natin, tanggalin lang natin yung pinaka-cup. Tapos, i-shoot na lang siya. Tapos, dadagdagan na lang ng soil. So, ayan, meron tayo niyan. Tapos, ang nakakatuwa, kasi lahat sila guys ay malulusog. O, diba? Akala nyo ako lang yung malusog So, hindi sang gaganda talaga nila. Tapos, yung mga roots nila sobrang healthy. Meron ako dito 2, 4, 6, 8, 10 cups ng propagation ng ating peperomia, and lahat sila magaganda. Wala talagang itulak kabigin, magaganda talaga sila lahat. So ngayon, ang iniisip ko lang is anong gagawin ko sa kanila, kung iaano ba natin to, ipagsasama-samahin natin sa paso, or tingnan nyo guys pag magkakasama. Ang ganda. Hindi ko alam kung pagsasama-samahin pa natin siya, pero masyado na rin kasi siyang malago. Or iniisip ko nga, pwede rin nandito na lang siya sa disposable cup na to. Tapos ito na lang mismo yung i-display natin. Gagawin ko na lang ng design or paraan para maging maganda siya tingnan. Kasi ang ganda na niya dito eh. Ito ang pinakamaliit sa kanila so far. Ay, damo na pala po. Ito ang pinakamaliit sa kanila ngayon. Kasi ang ginawa ko sa kanila guys, 'di ba, naka-disposable cup sila, and hindi talaga sila advisable na itayo lang somewhere.
So, ang ginawa ko, yung aking rubber tree na nasa malaking pot, medyo malaking pot, ginawa ko, isinut ko sila doon sa may gilid-gilid para nakatayo lang sila. So, ito, malamang, ito yung nandun sa natatakpan nitong mga nandito. Kasi itong mga nandito, ang lalaki na talaga, bukod tangi ito. So, feeling ko ganun yung nangyari. Pero, kapag nilagay natin to sa medyo maaraw at magandang pwesto, lalaki din to sigurado. So, ayun, meron akong 10 ganyan. And iniisip ko talaga kung paano ko sila i-display or iniisip ko kung ibebenta ko ba sila. Kasi pinag-iisipan ko na rin yung magbenta ng mga plants kung marami naman akong propagations, 'di ba? Para pagbebentahan natin nun, pwede naman nating ibili ng panibagong plant para madagdagan din yung mga nandito sa garden natin. So, yun, iniisip ko pa yon. Tapos, kung hindi man, kasi guys, hindi ko alam kung ako lang ba o makaka-relate kayong lahat na sobrang hirap mag-let go. No, ang hirap mag-let go ng mga halaman natin. Ang dami ko ng mga propagations na habang pinopropagate ko sila, sinasabi ko na, ito, pagka gumanda to, ibebenta ko to, or ganyan-ganyan. Pero pag maganda na sila, parang hindi ko na rin siya kayang ibenta. So, itong mga to, naiisip ko ngayon na ibenta, isang ganito. Pero, dahil ang ganda niya, parang nagdadalawang isip na naman ako kasi baka may magawa akong maganda sa kanya. So, siguro, iisipin ko muna kung ano yung gusto kong gawin sa kanya at kung hindi naman, kukumbinsin ko yung sarili ko na baka makapagbenta tayo nito. Magdi-display ako kasi bala ko, mag-display ako ng mga propagations ko dito sa garden na for sale. Yung maraming klase na ng mga halaman natin, why not, 'di ba? Kahit marami nang may mga halaman dito, ay kung sa halagang 10 pesos lang makakabili ka ng buhay na halaman na, bakit hindi? Kasi ako, siguro kung may makikita ako dito sa lugar namin na nagbebenta ng ganito kalago, tapos wala pa ako sa garden ko ng ganitong halaman, why not? Bibili talaga ako. Ipapakita ko rin pala sa inyo guys, yung ating propagation nung nilagay ko sa basket. Sa hanging basket. So, eto siya guys. Ito yung nilagay ko sa hanging basket. And tingnan nyo kung gano'n na siya kahaba ngayon. Lalapit ko. Yan, ganyan na siya. Tapos malago na rin siya guys. Mahilig kasi ako sa malalagong halaman, yung mahahaba, ganyan. So ito, nandun to sa harap ng bahay natin, pero pinasok ko muna kasi ipapakita ko nga sa inyo yung itsura ng nakahang sa nakatanim lang na ganon. Kaya babalik ko muna to kasi medyo mabigat. Ayan. So, ayun guys, propagate lang tayo dapat ng propagate. At ito, alam ko simple lang naman to. Kahit sino kayang makabuhay nito. Pero iba talaga din yung feeling kapag ka nagpo-propagate tayo tapos nagiging successful yung propagations natin. So, ayun guys, yun lang. Share ko lang sa inyo. And dahil dito sa nangyari na to, parang mas na-inspire ako ngayon. Parang gusto ko ngayon manggupit ng mga halaman para makapag-propagate ako ng iba't ibang klase pa. Tapos, nagustuhan ko rin talaga yung pagpropagate ko dito sa disposable cups. Kasi nga kitang-kita ko yung mga roots nila. So, ayun lang guys. In-update ko lang kayo kasi vinlog ko to nung pinropagate ko. Kaya pinili ko rin na mag-vlog ako tungkol sa ating propagation. So, ayun, ito nga yung halaman na hindi ko makakalimutan kung kailan ko siya tinanim. Kasi yun din yung birthday ng ating pamangkin. So, it's 2 months ago. Kaya, nakakatuwa lang in 2 months time, ganito na sila kalago. Samantalang, nung tinanim ko sila, parang mga ganito lang sila. So ayun guys, super happy ko lang at pagkatapos ng vlog na to, mag-iikot-ikot ako dito at magsisimula na akong mag-cut at gusto ko na ulit magtanim kasi tuwang-tuwa talaga ako sa nangyari dito sa halaman natin. So ayun guys, kung napadaan lang kayo at hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng mga ganap natin. Of course, dito sa Gatomay Garden and sa ating Buhay Probinsya. By the way guys, please follow me on my Facebook page. Ayan, Jel Santillan din po yan. Diyan po ako araw-araw nagpo-post ng mga ganap ko dito sa aming Buhay Probinsya. So yun guys, thank you so much for watching and thank you very much sa mga patuloy na nanonood. Mag-ingat po kayo palagi. God bless you all and I'll see you guys on my next vlog. Bye!